Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Clara, tayong lahat ay dumudulog sa kanyang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio. Ating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, yung inyong mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong oras na ito sa ating banal na misa, lalo na po yung mga intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng FB Live, yung nakatutok sa ating live streaming na nasa kanilang mga tahanan. Kasama ng pinagdadasal natin ang ating mga overseas Filipino workers. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Ama. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagkakaloob, sa pagsaloob ng iyong paghahari, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel.
Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa paggagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang guro nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa kintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kamuat ko'y tularan. Hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mababilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang tao kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag pinag-uusapan ang salitang santo, ano ba ang pumapasok sa isip natin?
Kadalasan iniisip natin na ang mga santo ay parang mga taong may halo na kaagad sa ulo nung sila'y ipinanganak. Yung tipong umiiyak na ng haleluya noong sanggol. Palamang, hindi nagkakasala at walang kahit anong dungi sa buhay. Kaya tuloy marami sa atin ang nagsasabi, "Naku, Father, hindi ko kayang maging santo. Ang dami ko pong pagkukulang. Ang init ng ulo ko, mababa ang pasensya ko, at madalas po akong nagkakasala at nagkakamali." Mga kapatid, baka akala natin kailangan muna nating maging perpekto bago maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po yan totoo. Wala naman po kasing ipinanganak sa mundong ito na santo na kaagad. Ang pangarap ng Diyos para sa atin ay hindi maging perpekto ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ang maging tapat at bukas sa Kanyang biyaya. May pagtawag tayo na maging perfect as the Heavenly Father is perfect. Yan ay turo ng ating Panginoong Jesus. Pero ito ay isang proseso. At ang pamantayan ng pagiging perpekto ay ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Jesus, hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Tingnan natin ang buhay ng ating santang si Santa Clara ng Assisi. Kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa Diyos, kung gaano ang kanyang struggles bago naging santo. Siya ay lumaki sa isang mayaman at marangyang pamilya. May itsura, maganda, maraming naghahangad na pakasalan siya, at nakatadhana siya na sana siyang mabuhay sa kaginhawahan. Baka isipin natin na madali palang maging santo kung mayaman ka at banal ang pamilya. Pero hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Nung marinig niya ang pangaral ni San Francisco ng Assisi, naramdaman niya ang tawag ng Diyos. At ano ang ginawa niya? Nung linggo ng palaspas sa gitna ng gabi, tumakas siya sa kanilang palasyo. Nung malaman ng kanyang pamilya na pumasok siya sa monasteryo at ipinamigay ang kanyang yaman sa mga dukha, galit na galit ang kanyang mga tiyuhin. Nagpunta sila sa monasteryo para kaladkarin si Santa Clara pabalik sa kanilang bahay, sa kanilang palasyo. Isipin ninyo ang eksena. Hinihila siya ng kanyang mga kamag-anak. Pero kumapit si Santa Clara sa altar. Tinanggal ang kanyang belo at ipinakita ang kanyang ginupit na buhok. Ipinahiwatig niya na ganap na siyang nakatalaga sa Diyos. Si Santa Clara ay hindi naging santo dahil perpekto ang kanyang buhay o dahil naging madali ang lahat para sa kanya. Naging santo siya dahil handa siyang iwan ang kanyang mga secure na posisyon upang buong tiwala siyang magtiwala sa Diyos. Ito ang mismo itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon, araw na ito ayon kay San Mateo. Sabi doon, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay tumawag ng isang maliit na bata at sinabi, kapag hindi kayo nagbago at naging banal o maging tulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit bata? Ang bata po ay wala pang napapatunayan sa buhay. Wala siyang malaking bank account. Wala siyang titulong ipinagmamayabang at wala siyang kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang bata ay lubos na umaasa sa kanyang mga magulang. Kapag ang bata ay nadapa, hindi siya nagsusuot ng barong at nagsasalita ng filosofiya. Umiiyak lang siya at tumatakbo sa kanyang ama o ina. Ganyan din ang itinuturo sa atin ni Santa Clara.
Tinawag niya ang kanyang komunidad na Poor Clares at namuhay sila sa sukdulang kahirapan at tinawag niyang privilege of poverty. Bakit privilege? Dahil kapag wala ka ng inaasahang yaman o sariling lakas, doon mo totoong maiisip na ang Diyos lang ang sapat. Ang kailangan lang pala natin ay kababaan ng loob at pagpapaubaya sa biyaya ng Diyos. Si Padre Pio mismo sa kabilang ng mga sugat ng stigmata at sa dami ng mga taong nagpakumpisal sa kanya, ay hindi kailanman itinuring ang sarili na perpekto o dakila. Lagi niyang sinasabi na siya ang isang simpleng praile lamang na nananalangin. Tulad ni Santa Clara, alam ni Padre Pio na ang tunay na kabanalan ay wala sa ating sariling galing, kundi sa laki ng awa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, baka ngayon ay mabigat ang loob mo dahil nararamdaman mong marami kang pagkukulang bilang magulang, bilang anak, bilang asawa, o bilang Kristiyano. Baka sinasabi mo sa sarili mo, layuan na ako ng Diyos, hindi ako karapat-dapat. Pride po yan, hindi yan kababaang loob. At huwag kayong matakot. Paalala ng Ebanghelyo ngayon, kung ang isang tao ay may 100 tupa at mawala ang isa, iiwan ng pastol ang 99 para hanapin ang isang nawawala. Hindi naghahanap ang Diyos ng taong walang kasalanan. Naghahanap siya ng taong marunong magpapakumbaba at magpahanap sa Kanya. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Clara, hilingin natin ang kanyang intercession. Huwag tayong matakot sa ating mga pagkukulang. Ang kailangan lang natin ay maging tulad ng isang bata. Mababa ang loob, marunong kumapit sa Ama, at handang magpaubaya sa kanyang biyaya araw-araw. Santa Clara ng Assisi at San Padre Pio, ipanalangin po ninyo kami. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa lupa at puno ng aming paggawa ang tinapay. Kapuri-puri ka Diyos ang manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Clara ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkakalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito man na rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gayon mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Let me
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang, ay matutunawa kay Santa Clara para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo natin mahayag, yang pagkaling at tabang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Panyaya po sa panalangin, tayo po ay tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin, may tuwa at galak. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinukso doon ay sinubok na inyong magulang, bagat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway dahil sa galit ko, ako ay sumupandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sabay-sabay po tayo sa awit. Magalak sambahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok dulot ng kasalanan. Panginoon naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatan. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo.
Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Tayo po ay magsiupo. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyo nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming dinaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan? Di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangan mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga agsisisi, di na babalik sa gawang masama. At ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasama-samang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maulad ng Diyos ng Panginoon itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pinaulad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo matibay na muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinatatag mo ang kanyang landas. Ang Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umaga inaasam-asam ang iyong pagdating. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kaming Panginoon iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka na lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Juan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanyang aking tiwala. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Sa Kanya ako nakakatagpo ng kanlungan at ako'y tunay na malaya. Nasa Kanya ang aking tiwala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Tayo pong lahat ay tatayo sa papuring awit ni Zacarias. Nagpadala siya sa atin isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa iyo ang isang bagong bayan. Nagpupuri kami sa iyo at dumadalangin. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Aming hari at manunubos, dinggin ang papuri ng iyong simbahan sa pagsisimula nitong araw. Turuan mo kaming magpuri sa iyong kamahalan ng walang katapusan. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa at lakas, kaya sa iyo kami nagtitiwala. Huwag tulutang mawalan kami ng pag-asa. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Tunghayan ng may habag ang aming kahinaan at magmadali sa iyong pagdamay, pagkat kung wala kaming magagawang anuman. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Alalahanin ang mga dukha at may sakit at huwag hayaan ang araw na ito'y maging isang pasaning mabigat, bagkus maging isang kaluguran at galak.
Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arcibispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtayo ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ating pong dadasalin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa ipahintulot. tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, nasa iyo ang ganda ng buong sanlilikha, at ang kabutihan tinatambasa namin sa iyo lahat nagmula. Tulungan kaming masimulan ng araw na ito na may galak sa ngalan mo, at gamitin ito sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo o kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. salamat